Ano ba yung nabalitaan ko? Tawagin kita sa first name ha, Melvin. Yan. Ano ba yung nabalitaan ko, Melvin? Natatakbo ka daw bilang kagawad sa inyong lugar. Next question, real talk. Kung papipiliin ka, kung vlogging or politika, kunyari lang kailangan mo talagang mamili, ano ang mas pipiliin mo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi mga Marites at mga Tolits. Andito na naman tayo sa bagong segment ng Real Talk with Porsche. Ang ating guest ngayon ay syempre dinayo na naman tayo sa ating bagong setup na mini studio dito sa Santa Maria, Bulacan. Ating guest ngayon parang walang-wala lang naman, hindi naman siya masyadong athletic kasi nung college siya MVP basketball sa AYAC. Tapos, Philippine Volcanoes na nagre-represent sa Pilipinas. Yun lang naman. Tapos, nasa PBL din siya sa Happy Toothpaste. At nag-represent din sa PNRL. Ganun lang naman. Walang iba. Vroom Vroom Show. Yan. Hello mga kamarites dyan, tsaka mga katolits natin dyan. Maraming salamat ma'am sa pag-imbita sa akin dito sa Salamat din. Real Talk with Porsche. So medyo kinakabahan ako ng konti dahil real talkan to. Yes. At syempre kasi standard sa Real Talk with Porsche na hindi alam ng ating guest ang mga questions na meron tayo para sa kanya ngayon. Ready ka na ba? Pwede bang mamaya na lang? Hindi, syempre ready na tayo. Gusto ko nga yan ma-real talkan ng mga tanungan. Yan. Para mas totoo, tsaka mas legit talaga. Yeah. So, hindi niya talaga alam mga questions, kaya magugulat tayo kung anong lalabas sa mga sagot niya later. Real talk! First question. Bukod sa pag-vlog at sa social media, ano pa ang pinagkakaabalahan ni Vroom Vroom Show? Nakapokus ako ngayon doon sa business namin sa bahay. Yung mga paupahan namin. Yan. Tsaka driver po ako ng asawa ko at sundo. Katulad ngayon, yan. Nandito din syempre si Sis Jessa to acknowledge her presence. Ayan, next question, real talk. Ano ba yung nabalitaan ko, Melvin? Natatakbo ka daw bilang kagawad sa inyong lugar. Tama ba yon? Magiging kagawad, Melvin. Yan, kasi actually, hindi ko rin alam kung bakit akong tatakbo rin kagawad. Kasi ang una ko lang dating gusto kong gawin since pandemic ay tumulong lang sa mga kabarangay ko kung ano yung kaya ko lang na pwedeng itulong sa kanila. Hanggang sa pinagkatiwalaan ako ng Caritas, ibinigay sa akin yung lahat ng para sa isang barangay. So doon sa bahay namin, punong-puno ng mga relief goods. Talaga? Na almost buong barangay namin ay nabigyan ko ng relief goods. Tapos pumasok yung mga yung pagputok ng bulkan. Pumunta tayo sa Batangas, sa Laguna, pununtahan natin yan para magbigay ng mga relief goods. Hanggang sa until now, parang nagustuhan ng puso ko na sa tuwing makikita ko yung mga taong alam mong depressed, yung parang hirap na hirap sa buhay. Pag nabigyan mo sila ng konting kasiyahan, alam kong konti lang yung kasiyahan na naibigay ko, pero yung kapalit na ibinibigay nila sa akin, yung sobrang smile, sobrang tuwa, at saka sobrang galak na nakareceive sila ng ganon, yun yung talagang golden, sobrang golden nun. Parang napakamahirap mahanap yun. Yung ganong feelings na marireceive mo sa isang taong lubos na nahihirapan. Next question, real talk. Kung papipiliin ka, kung vlogging or politika, kunyari lang kailangan mo talagang mamili, ano ang mas pipiliin mo? Actually, pipiliin ko talaga is vlogging talaga. Kasi sa vlogging, kahit hindi ako mamulitik pwede ako makabigay ng tulong. Sa mga vlogs ko, nag-start talaga ako mag-vlog, is gusto ko talaga tumulong. Kung sinasabi ng iba dito tungkol sa poverty porn, kasi hindi natin nararamdaman doon sa mga taong tinutulungan natin yung poverty porn. Mahirap sila, pero iba yung kapalit ng kasiyahan kapag nabigyan natin sila. Siyempre, yung pagbigay natin ng tulong is to inspire yon sa mga taong pwede pa natin inspire. Tignan mo ngayon, sa panahon ngayon, dahil umuso ang poverty porn, wala nang masyadong tumutulong sa mga tao sa kalsada. Na-lessen yung mga taong pwede nating mapasaya. Kaso, na-stop dahil nga mayroong mga nagbabash atin
tungkol sa poverty porn. Mas maganda na rin magbigay ka and para mas marami ka pang ma-inspire na tao. So ako mas pinipili ko ang pagbablog na kahit wala ako sa politics, kaya kong tumulong sa mga tao. Sa pamamagitan ng pagbablog. Totoo yan. At maraming reach, maraming maaabot ang tulong na pwede mong ibigay. Ayun. Next question, real talk. Anong natutuhan mo sa mundo ng vlogging? Ako po. Ako po, real talk. Real talk tayo. Ito, real talk talaga. Marami akong natutunan sa mundo ng pagbablog. Dapat hindi ka basta-basta nagtitiwala. Kasi marami kang alam na itinuro mo sa mga taong walang alam pa nung simula hanggang sa naungusan ka. Tapos ngayon hindi ka na nila kilala. May ganon. Maraming ganon. Ano to, parang nung umpisa, parang, Kuya Melvin, tulungan mo naman ako. Turuan mo naman ako. Gusto kong mag-start mag-vlog, yes, ganon. Ganyan. Ako binigay ko lahat ng oras, pagod, hirap para lang maturuan tong isang tao na to. Tapos bandang uli, hindi niya ma-appreciate yung tulong mo. Ibig sabihin, kung kakamustahin mo siya ngayon, parang busy na siya, parang ganon. Busy na siya. Dati, pupunta pa siya sa lugar namin, nagbibigay pa siya ng gantong oras, ng pagod, ganto ganyan. Tumatambay siya sa inyo. Tambay siya sa amin, nagtatanong siya sa akin, ng ganto, ng ganyan. And then ngayon... Ikaw naman, di mo naman pinagdamot yung kaalaman na meron ka. Ayun yung isa kong natutunan. Huwag mo ibibigay lahat ng kaalaman mo. Kung alam mong hindi mo naman dapat ibigay doon sa taong hindi niya deserve. Kaya kung isang mapapayo ko sa mga mag-start mag-vlog, kung sino yung mga taong tumulong sa inyo nung walang-wala pa kayo, kung sino yung mga taong nanood sa inyo nung walang-wala pang nanonood sa inyo, yun yung mas pahalagahan nyo. Dahil nandiyan sila nung mga walang-wala pa kayo. Yung unang-unang tao na naniwala sa'yo at nagtiyaga, kahit napakiramdam mo, wala ka pang kwenta, ganyan. Correct. Pero para sa'yo, hindi tol. Sige, kaya mo yan. Okay yan. Ganon. Yan ang mga precious na kaibigan. Yan yung mga precious na viewers. Yan yung mga precious na naniniwala talaga sa'yo. Kaya kapag ikaw nakahanap ka ng ganon, wag mo nang pakawalan. Totoo Pangalagaan mo sila. Next question, real talk. Palalim na ng palalim yung real talk. Ayun. So, bukod sa politika, meron na naman akong nabalitaan. Sabi, lalabas ka raw sa Batang Quiapo kasama si Coco Martin. Yes, so, yes. bukod sa pagiging kagawad, Melvin, ay magiging artista na rin pala. Yes. So, ano nito? So, shoutout nga pala kay Boss Jan ng Barauan. Si Boss Jan, ito yung isa sa mga precious na kaibigan na tinuturing ko. Dahil ito si Boss Jan, naniwala to sa akin nung walang-wala pa ako. Ipinasok niya ako sa Battle of YouTuber. So, nakasali ako sa Battle of YouTuber na boxing. Yes. And then, nag-champion pa ako. Natalo ko si Damsa yung champion. Tapos ngayon, dahil kasama si Boss Jan doon sa Batang Quiapo, ichinat niya ako, minessage niya ako na, bro, baka gusto mo sumabak dito sa Batang Quiapo. Isa ka sa mga mayor ng kulungan na bubugbog kay Coco Martin. Oh my gosh, maraming magagalit sa'yo. Maraming magagalit, pero kilala natin si Coco Martin. Maraming buhay yan. Hindi yan magpapabugbog. Hindi yan mamamatay agad-agad. So, asahan nyo, mas gagalingan ko sa Batang Quiapo. Doon nyo makikita ang pag-acting ni Broom. Yan. So, maraming salamat kay Direk Coco Martin sa pag-invite sa akin sa Batang Quiapo. Yes. Nandito din po ako, Direk Coco Martin. Baka po kailangan niya ng taga-timpla ng kape. Pwede naman po ako. Yeah. Ayun. Kanina, nabanggit ko sa intro pa lang, no, parang very athletic ka, marami kang sinasalihan, very active when it comes to sports, ganon. Ano ba yung background? Bakit ka ganon ka-active sa sport? Anong nag-push sa'yo para maging athletic? Yan, napakagandang tanong niya, Madam Porsche. Yung bahay namin, meron katabing half court na basketball court. So, sabi ko, bakit parang dabing laging tao So, nagpupustahan ng basketball. So, ako, pinursigi ko yung sarili ko. Dati, hindi ako marunong mag-basketball. Pinursigi ko yung sarili ko. Nag-jogging ako, naglaro ako saan-saan. Kahit matalo, okay lang. Pero pinursigi ko yung sarili ko na makalaban lagi yung mga nagpupustahan na yon. Para meron akong pangtanghalian at pang merienda. Ito, isa sa naging dagok sa akin dahil sa sobrang dami ko pong nilaruan. Almost 1 week ako sa ospital dahil nga sa sobrang overfatigue. Yung sweat ko talagang ubos. Minsan naglalaro akong basketball, hindi na ako pinagpapawisan
Pero you still manage na makabalik. Nagbalik po ako nung nagpumasok ako sa school sa UMAC. Sabi ko, try ko na mag-aral na ulit. And then nakakita ako ng sports na naman doon. Ito yung touch rugby. So ngayon may nakakita sa akin dahil mabilis nga ako tumakbo. Sinama ako dito sa PRFU, Philippine Rugby Football Union. Then nakuha ako nung Australian na coach. Tapos pinaglaro ako ng Philippine Volcano. O, tapos naglaro kayo to represent the Philippines with Eruption. Sa Hong Kong, kalaban namin Hong Kong. Tsaka mga Papua New Guineas. Yan, yung mga naging kalaban namin. So next question, real talk. Ano pa ang aabangan ng mga followers ni Broom Broom Show? Yan. Yan ang magandang tanong. Actually, mas abangan nyo pa yung mga... Kasi talagang nawala talaga sa industriya ng pagbablog yung pagtulong eh. Kasi nga nabash. Dahil nga meron poverty porn. Ibabalik ko yung pagtulong ko sa kapwa, mamimigay tayo ulit sa mga taong nangangailangan ng tulong sa kalsada, yung mga matatandang kailangan ng tulong, mga batang hindi nakakapag-aral, tulungan natin. So ibabalik natin ulit sa ating channel yan. Hayaan mo nang i-bash nila ako, walang problema yon. Basta matulungan natin itong mga tao na to at makapagpa-inspire pa ulit ng mga tutulong sa kalsada. Next question, real talk. Kagawad Melvin, kung ikukumpas ko ang aking kamay at mapupunta ka sa isang lugar, panahon, or pangyayari, could be from the past or in the future, ano kaya ito at bakit? Siguro dalawang kumpas sana. Yung unang kumpas, ibalik sa nakaraan no, buhay pa yung daddy ko. Kasi survivor din siya ng kidney failure. Pandemic yun, kami tatlong magkakapatid. Naghanap kami ng mga ospital, halos lahat ng mga pulis, sine-checkpoint kami kasi bawal nga araw lumabas. Napakasakit para sa amin na hindi namin nahanapan ng ospital yung daddy namin para magpa-dialysis. Na sana kahit nagda-dialysis yung daddy ko, malamang baka buhay-buhay pa siya hanggang ngayon. So gusto ko ibalik yun, sana na natulungan namin daddy namin yung sa paghihirap niya. Tapos ito namang kumpas na to is yung sa future, na kung ako ipapala rin talaga bilang agawad is lahat ng makukuha ko sa barangay. Sweldo, projects, ibibigay ko talaga sa taong bayan. Ibabalik ko yung tiwala nila na kapag politician ka, is hindi ka mangungurakot. Pag politician ka, ang iniisip ka agad, kukurakutin mo lang eh. Magiging second floor ang bahay mo eh, na dating first floor lang eh. So, ganun ba? Ganun, pag politician, yung nasa isip ng mga politician eh. Kaya ka iniluklok ng tao dyan, is para tulungan yung mga taong nasa ilalim mo. Paano mo matutulungan yung kung ikaw mismo kailangan mo yung sweldo ng barangay kagawad? O, tatanungin ako ng mga tao, hipokrito ka kung hindi mo kailangan ng pera. Meron ka rin namang other source of income. May business kayo. Yun yung sinasabi ko na kaya ka niluklok dyan is para mas lalo kang makatulong. Hindi yung parang mas magiging pabigat ka pa eh. Kasi imbis na yung sweldo mo, itulong mo sa mga tao na nasa baba mo, hindi kasi kailangan mo kasi wala kang pinagkakitaang iba eh. Pero linawin natin kasi ilang floor ang bahay nyo ngayon? Yan. Actually, ang floor, 3 floors na talaga bahay namin. 3 floors na po pala ang bahay ni Kagawad. Pag nag-4th floor yung bahay namin, yan, sabihin nyo, nagkukorap na ako. Ay, hindi naman. Pag naging 4th floor, kasi ibig sabihin, mas nagsikap ka, di ba? Hindi, talaga hindi ako magpapa-4th floor. At merong part dito sa ating Real Talk with Porsche na hihingan kita ng nomination kung sino ang gusto mong susunod na ma-hot seat sa ating Real Talk yan with po pwede, ninonominate ko siguro si po pwedeng si Papa Star. Papa Star. Shout out Papa Star. Gusto ko itong marito dito. Papa Star. At saka si Kiko Matos since na pwede. naman Sama si mo na rin si Eruption. Yan, sama na natin si Eruption. Yan, po pwede natin ma-real talk. So sino po ang available sa inyo? Ayan, maraming salamat. Ako naman lang mag-real talk ngayon, kay Real Talk with Porsche. Ay, naku, nakakatakot. Hindi ako ready. Yan, real talk naman. Yan. Ay, may handa siya. Yan, ako naman mag-real talk ngayon. Sige. Ay, first time to. Yan. First question. Real talk with Porsche. Kamusta ang buhay ni Madam Porsche? Ay, kumusta ang buhay? Ayun, sabi nga nila, how to be you. Yan, so, to be me, walang tulugan. No, walang tulugan. Parang gano'n, oo. Actually, halos halos wala nang pahinga. Bakit? Wala pa tulog yan, ha? Wala pang tulog ng lagay na to. Oo, yun. Kung magkaroon man po ng 3rd floor ang aming bahay, no? Hindi dahil lagi politician. Opo, wala po akong plano, no? Ayun, kasi tayo po ay merong
tayong Real Talk with Porsche, meron po tayong Juan Moto Box, meron din po tayong Juan Moto Avenue na pinakabago, located dito sa Santa Maria, Bulacan, malapit po sa Pure Gold. At syempre, manager din po ako ni Motor ni Juan at ng iba't iba pa na million followers na vloggers na saka na natin i-reveal kung sino. At saka ang swerte po ron, meron siyang motor ni Juan. Yes. Na laging nakasupport. Actually, siya po ang cameraman ko ngayon. Yeah. Maraming salamat, syempre. At syempre, siya din ang may sagot ng lahat ng nakikita nyo ngayon. Siya ang aking sponsor. Next question. Real talk. Last question. Anong maipapayo mo sa mga nag-uumpisa pagdating sa pag-manage ng asawa, pag-manage ng anak, pag-manage ng negosyo? Ito talagang real talk ni Melvin ay real talk talaga at impromptu, no? Pero ang aking sagot, syempre, ay galing sa puso at sariling karanasan. Ang sa akin kasi talaga, family first. Importante ang hanap buhay. Aanihin mo ang maraming pera o ari-arian kung wala ka namang paglalaanan. Yes, correct. Grabe, napakalalim nun, di ba? Yun talaga yun. Oo. Siyempre yung suporta, papasalamatan ko yung suporta din sa akin ni Motor ni Juan. Yes. Kasi sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa kanya at alam din to ng iba't ibang mga may bahay na happy wife, happy life. Oo. Ang pera ko ay pera ko at ang pera niya ay pera ko rin. Grabe, no? Linawin natin yon. Ayan. Sabi ko nga sa kanya, hindi araw-araw ang isang lalaki ay makakatagpo ng babae na pahahalagahan ang mga pinaghihirapan mo. Correct. Oo. So para sa inyo mga tolit, yun ang titingnan nyo. Hindi yung porke maganda. Sexy. O mayaman. Pero wala namang diskarte. Correct. Hindi rin marunong mag-ipon, 'di ba? At hindi niya papahalagahan ang inyong mga pinaghirapan. Baliwala po 'yon. 'Di ba? Parang umiiling ka. So, hindi pang wife material, di ba? Oo, kailangan wife material, domesticated, na pwede mo rin naman syempreng iharap sa mga event. Yes, correct. Diba? Kasi importante din yun na attracted sa atin ang ating mga partners, mapababae ka man, marites ka man, or tolits, mag-aayos din tayo kahit sobrang busy na tayo. Yes. Diba? Pagod na, pero dapat mabango ka pa rin, Siyempre, maayos ka pa rin. dapat maganda pa rin tingnan talaga. Yes, tama ba Very yun, presentable. kagawad? Dapat talaga. Mahilig ka ba kagawad sa maganda? Siyempre, mahilig talaga ako sa maganda dahil unang-una, napakaganda ng asawa ko. Yes. Tsaka may kasabihan ako May kasabihan ako. Wherever the queen goes, the king must follow. Yes. Yun So ba yun? kahit saan siya magpunta, nandun dapat ako. Parang ngayon, nandito siya. Yes, nandito rin ako talaga. Ang layo-layo, Bulacan. Maraming salamat talaga maraming salamat, Madam Porsche. Isang karangalan, mapunta ako rito. Sa akin Sa din. Real Talk with Porsche, lalo-lalo na sa bagong studio ni Madam. Real Talk with Porsche. Yes, at syempre continue to support Broom Broom Show and soon to be Kagawad Melvin sa Makati. And of course, our page and soon to be YouTube channel, Real Talk with Porsche. Huwag niyo po akong bibitawan. At saka meron nga akong nararamdaman na dahil sinabi ni Kagawad Melvin na gusto niyang nagpapangiti ng mga tao, ako ay merong naisip lang naman na baka soon magpamigay tayo ng pangkabuhayan pa. Oo, di ba? I-reveal ko ang mechanics niyan. Yes. So, abang-abang. Abang-abang na sa Real Talk with Porsche. Nakakuha kasi tayo ng tip nakakahawa ang iyong kalooban, mabuting kalooban. Sabi ko nga, let's always pay it forward. Yes, Merong tumulong sa atin, kahit wag mo nang ibalik. So, itulong mo sa iba ulit. Itulong mo sa ibang tao. Ako kasi matutuwa akong kahit hindi mo na ibalik sa akin yan, pero itinulong mo sa ibang tao. Yes. Okay na din yon. Pay it forward ang tawag doon. Yes. That's one of the motto that I live in my life. Kahit hindi mo ibalik sa akin yan, pero itulong mo sa ibang tao, masaya na ako doon. Ang sarap sa pakiramdam. Yes. Maraming salamat, Madam Porsche. Maraming salamat din at bumabalik na naman ang aking paus-paus. Maraming Yan. salamat. Thank you. Yes.